18 years old po ako nung natutong magpalay. Natutunan kong pagiging magsasaka ay hindi lang pala basta trabaho lang, isa itong sakripisyo at responsibilidad. Nandito na po kami ni Manet. Nakauna na pala kayo. Opo. Ano po? Nay, nandito na po kami. Ma, nandito na po kami ni Manet. O anak, andyan na pala kayo. Ano po, Nay? Sabaw. Sige, mag-base na kayo doon at hinahanda ko pa ang pagkain. Sige po. Sige po. Uy, naka-rice cooker na si Lola. Kahit ito lang ang pakita. Na. Gusto yung ano, Ano? Ano ulit? Ulit mo nga. Strip. Strip? Oo, yun. Thank you. Tinanong mo pa kami.
Wait lang! Wait lang daw. Wait lang, wait lang. Wait lang. Kala ko lalabas. Manet! Tawagin mo na yung tatay mo. Kakain na tayo. Kakain na. Ba't papakita mo si Dave? Oh, Manet, tay. Nandito na pala kayo. Nandito na sila. Tara na, kain na tayo. Kumain na tayo. Umupo na kayo. 3, 2. Kain na, anak. Anak, yung plato mo, anak. Ngayon. So bale, 18 years old po ako nung natutong magpalay. Natutunan ko po ito sa tatay ko. Siya ang nagturo sa akin paano magtanim, paano alagaan ng palay, paano maglagay ng abono at kung ano-ano pa. At siya rin ang dahilan kung bakit ako nandito para ituloy yung iniwan niya na pamumuhay sa akin. Natutunan kong pagiging magsasaka ay hindi lang pala basta trabaho lang, isa itong sakripisyo at responsibilidad. Kailangan ng tiyaga, tapang, at syempre pananampalataya. Kasi hindi araw-araw ay ani, minsan ay abono at luha din. Pero kapag dumating ang panahon ng anihan, syempre, doon mo mararamdaman ang tunay na ginhawa. Ay hindi madali, pero napakahalaga. Kung papasokin niyo ito, syempre, gawin niyo itong ng may puso. Magsaliksik muna kayo para matuto sa mga eksperto at huwag mawalan ng pag-asa sa mga pagsubok. Ang mga magsaka ay ang haligi ng pagkain sa bawat hapag. Pagmalaki natin ito. Good afternoon po. Tatanungin lang po namin kayo about sa ano pong challenges na kinakarap niyo sa pang-araw-araw na pagsasaka niyo po. Sa pang-araw-araw pong na-experience niyo as magsasaka. Experience, yan ang kinabubuhay namin. Yung pagsasaka namin, yan ang Yan, yan namin kumuha ng pagtuktos na araw-araw na araw-araw yung kinakain namin na bigas. Paano po kayo nagsimulan po? Sa simula, 1996. 1996. So ano po yung mga uri ng pananim na tinatanim? Tapos bakit yun po yung Palay, mostly. kulay din noon, nagulay kami. Doon, ginusto namin ng talim ng kamat. Pero meron naman yung irrigation, kaya pakapala.
bilang magsasaka po, ano po yung challenge na pinaka, um, ano po yung challenge na nahanap po? Ang masasabi ko yung pagsasaka, hindi stable na pagkakakitaan. Dapat kung ang tinatanim, nagtatanim ka ng gulay, alternative, at saka yung mga nag-aalaga ka ng baboy tayo. Para mayroon kang araw-araw na pang-kuskus. Kasi matagal ang kalan. So, paano po nakaka-apekto yung pagbago ng panahon sa mga panahon nito? Juan, malaki ito kasi Juan, yung pag-irrigation, malaking gastos. Katulad ngayon, so ang tubig, ayun yun, gastos talaga. Halos, saka ang Juan, naapektuhan yung pagtatanim namin ng kalay, yung presyo. Hindi rin stable yan, hindi mo masasabi, saka yung calamity. So yung ratio ng palay na yun, nakakababa. Talagang kawawa kung magsasaka na yun. Yung ani, mataas. Pero yung presyo, napakababa. Sa isang hektarya na sinasaka ko ngayon, more or less 50,000 yung bagsak ng kinita ko sa isang cropping. Ngayon, Ngayon lang. second crop. Kasi diretso Doon, ang presyo, 24 pesos. Ngayon, 14 pesos. Para kanina niyo po ito ginagawa. Ay, sino po yung inspiration sa pagsasaka? Para sa aming mga anak, siyempre, kailangan namin ang araw-araw na farma. Tapos, pagkuskus sa kanila. Kailangan namin magtrabaho. Ano po ang masasabi niyo sa suporta ng gobyerno sa mga magsasaka? Meron din naman, nagbibigay sila ng mga abono. Binhi. Yun, napagkatulong din yun. Pero hindi sapat. Kung farmers ka, may ayuda na kahit daw sa nakas isang taon. Pero kung minsan wala pa na napipili lang yung nabibigyan yung kahit daw sa nakas sa isang taon. Hindi naman isang taon. Basta meron yung panahon na Meron din binibigyan, tira, cash. pero hindi palagi. Pero yung binhi, yun, every meron. cropping, meron talaga yun. At saka yung abono, fertilizer, meron yun. Pero kulang. Hindi sapat na. Kulang yung binibigyan. As farmers po, ano pong pakiramdam na binibisin po sa umaga? Ano naman, hindi naman yung kung sa palay, hindi naman laging binibisa. May panahon naman yan. Pag ang palay, ganito, pag tinanim mo yan, sa pagbibisita, hindi naman araw-araw, pag weekly, ano? Pag ganyan ka steady, wala na, dapat sa pagtatanim ng palay, dapat meron kang ibang pagkakitahan ng tira. Kagaya ko, farmer, meron akong ibang trabaho, yung sa construction. Ay, nagko-construction pa po. Oo. Kasi kung sa lang, Palay lang. sa palay lang, sa pagsasaka, kulang na kulang talaga sa pamilya yan. Sa bawat patak ng pawis, may butil ng pag-asa. Sa bawat pagharap sa unos, may lakas na ibinibigay ang lupa. Kami mga magsasaka, tahimik mang kumikilos, kami ang ugat ng pagkain sa hapag ng bawat tahanan.
Wag na.